Hey, hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Where sa 99.9%, it's sa Puera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa mga sulok ng mundo. Ang atin pong bayang Magiliw, ang ating bansa ay isang demokratiko o republikano. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Demokratiko, a government of the people, by the people, for the people. Republikano, yan po ay bansang pinatatakbo ng mga mamayan. Self-governed country. Walang hari. Walang sinuman ang pwedeng maghari-harian. All men are created equal. Pantay-pantay ang karapatan ng lahat ng mga mamayan. We are the sovereign Filipino people. Sovereignty resides in the people. Ibig sabihin, ang kataas-taasang kapangyarihan ay nananahan sa ating mga mamayan. At ang ika nga ni Superman, great power comes with great responsibility. So may kaakibat po na obligasyon, patriotiko obligasyon ang ating po pagiging may hawak ng kataas-taasang kapangyarihan. Ano po? Ang obligasyon na po na yun ay makamtan ang pangarap Pinoy, makatarungan at makataong lipunan. Napangarapan na ating mga ninuno, panahon pa, nina Lapu-Lapu. Panahon pa ng mga ninuno natin sa kapanahonan ni Lapu-Lapu. Yun na po ang pangarap, makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Ibig sabihin, anuman ang ating problema sa bayan, tayong mga soberanong mga mamamayan ay ang may katungkulan na lutasin. Ano po ba problema ng ating bayan? Magiliw. Tatlo lamang po ang problema sa ating bayan. Korupsyon, korupsyon, at korupsyon. Ano natin tutundukan ng korupsyon? Como tayo nga ang kataas-taasang kapangyarihan. Una, ang unang source po ng korupsyon ay yung pong mga pondo ng ating pamahalaan para sa mga proyekto, like yung flood control, yung pampagawa po ng mga gusali, mga paaralan, ospital, mga kalsada, mga release ng train, yung mismo pong train, yung pondo po para dyan. Ano pa? Yung pong pinakamalaking source ng Kurakotable funds, yung pong MOEE, Maintenance and Other Operating Expenses. MOOE pala, MOOE. Yan. At isa pa ang mga pinakamalaking source ng Kurakotable funds, yung pong Confidential Intelligence Fund. Malaki din pong source yan ng Kurakotable funds. Ano po? Ano pa? Yung pong nakokolekta sa Bureau of Customs. Yung pong mga kurakutan dyan sa Bureau of Customs. Yang kurakutan sa LTO. Ano po? Yang kurakutan sa BIR. At siyempre, yung pong mga natural resources. Kung paano nila ginagawad ang mga kontrata sa mga mining companies. Pati mga mining companies ng China. Aba, pambirang pati sa po. So, yan po ang ating
dapat na binabantayan. So, paano po natin babantayan yan? Lahat po tayo, ang bawat Pilipino, particularly na 18 anyos pataas, siguro ang bilang natin humigit kumulang 70 million. Ganon po tayo kadami. Dapat tayo po ang mga lifestyle checker at tayo din po ang mga whistle blower. Pagdating halimbawa sa mga pagawain sa DPWH, at maging yung ayuda pala, nakalimutan ko, may ayuda pa pala. May AX, pang mga XXX yan dyan, At meron pang mga 4-piece, babantayan din po natin yan, kasi malaki din pong source ng kurakotable funds yan So, anong gagawin natin? Dito tayo sa DPWH. Punta po tayo sa website ng DPWH. Doon po sa kanilang website, nalagay po doon kung ano ang mga proyekto na earned mark. Kumbaga na appropriate para sa ating barangay. Halimbawa, itong mga flood control projects. Yung mga seawall. Kumbaga, yung pangharang sa baha. O yung mga pumping station. Yung mga ganun, kalsada, barangay hall, school building, yung mga daycare centers, may mga ganun pa, hospital. So, tingnan po natin. Piliin po natin yung pinakamalapit sa atin para hindi na tayo magagastusan masyado. Pinakamalapit na proyekto. Halimbawa, sa loob lang ng 500 meters, 300 meters, nandun na yung proyektong ito. Nakalagay naman doon, ano location So, madali po nating matukoy kung saan siya banda. Magkano ang project cost? Gaano kalaki ang proyekto, ano yung mga kinakailangan gawin, sino ang may hawak ng pondo, sino ang kontratista, kailan inumpisahan, kailan dapat matatapos, yan po titingnan natin. So pag nakita natin, ito, mamili na lang tayo. Siyempre, yung ibang kabarangay natin, ganun din dapat ang gawin, dun sa pinakamalapit naman na proyekto sa kanilang panggagalingan, sa kanilang bahay. So, inspeksyonin natin. Dala tayo ng cellphone. May camera cellphone, di ba? Video-video natin, o kaya picture-picture. At kung magagawa natin, mag-interview tayo doon sa mga nakatira doon mismo sa area. Patungkol sa proyekto. Siyempre, gusto interview patungkol sa kanilang love life. Abay, magagalit yun, At saka invoke nila yung kanilang right to privacy. Hindi mo na sila matatanong kay nihay-nihoy. Pero kung ang ating pong tinatanong ay yung proyekto and viewed with public interest po yan. So, walang po pwedeng magreklamo, hindi tayo po pwedeng reklamo. So, yun. Pagka di na po nakita, nawala, pambihira to, sabi rito sa, di tapos na ito nung pag nakaraang taon Asaan? Interview. Medyo, ikukwento mo, hinihira ko. Igagawa mo ni istorya dion amor yun. Pagkatapos, pag nagawa mo na istorya dion amor, kahit huwag mo lagyan ng tunay mong pangalan, lagyan mo lang ng pseudonym, nom de guerre, alias. Halimbawa, lagay mo dun boy manhik manaog. Mga ganun, O kaya, boy tapang. Pagka nakainom. Depende. Ang importante, bukod sa meron kang
alias na inilagay doon sa iyong ginawang love letter, ano po, may kopya ka. Paserox mo. Bakit ka mo? Kasi, kung may pabuya, yung iyong inireport, di ba, na-recover ng pamahalaan ang 1 milyon na budget ng proyekto, kung flood control yan, 100 milyon yan di ba? So, conforme kung ano yung nakasal sa batas, di ba, sinabi sa batas na 20% ng mababawi ng pamahalaan na kinurakot na pondo ng mga proyekto mapupunta doon sa whistleblower, sa nagsumbong. Ano po? O di, 20% sa'yo nung 100 million. 20 million yun. Hindi mo pa jumakpat sa loto. Diba? Kung 30 million pa yun. Diba? Sa ibang bansa, yung mga ganong sistema, yung kitam law, maabot ng 40 hanggang 50% pa diba? Yung kitam law doon sa United Kingdom, ano po? Kitam. So, kailangan siguraduhin mo rin na may mahihita ka doon sa pagod mo. So, tapos mo na yung nagawa mo na yung love letter. Ano gagawin mo doon sa love letter mo? Punta ka doon sa inyong Hall of Justice. Sa Hall of Justice, may box po yun doon na nakalagay grand jury box. Diba? Doon mo ihuhulog na yun. So, hindi mo kailangan makipagkita doon sa mga juror, sa mga grand juror. So, hindi mo kailangan ilantad ang pagmumukha mo doon. Kaya hindi ka ngayon mariresbakan. Sino? Dito riresbak sa'yo. Halimbawa, ang may hawak ng pondo noon, si congressman na kapitbahay mo. Kapitbahay mo pa naman. Kilala ka noon, di ba? Pag nalaman niya ikaw nagsumbong doon sa mga anomalyang proyekto, patay kang bata ka. I-recess nyo nga kung ano sa English yung patay kang bata ka. So, naihulog mo na doon sa drop box. Araw-araw yun i-inspection ng forma ng grand jury. Tapos, lalapag niya doon sa kanilang kupunan. Sa team grand jury po nila, 23 katao sila Kailangan palagi panalo doon, pabor o kontra, 12 boto. Ito yung mga reklamo na tanggap natin. Bla 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 bloom. Okay, so butuan tayo. Alin ang uunahin natin pa imbestigahan dito? Kailangan nakasalansan yan Pag sinabi, ito, yung iyo, halimbawa, na isinumbong ang napili, nabunot, ito, flood control project. Malaki-laki pondo nito 100 milyon. Okay, so, yun. Ang gagawin ng mga grand juror, natatawag ngayon yung hepe ng prosecution service. Prosecutor. Hepe, ito ang mga isinumbong. Kahit chismis lang yung isinumbong, Kahit chismis lang, marites lang. Pwede. Hindi naman nakagad kailangan paniniwalaan yun. Siyempre, yung chief prosecutor, ilarapol yun doon sa kanyang mga bataan. O kaya, i-assign. Diba? Kung sino sa'yo, alam niya siyempre, may assignment yung isa't isa. O ikaw, wala ka pang ginagawa. Pakuya-kuya-kuya ka lang ito, atupagin mo to. Pero pagka malalaki isda nga pala, ang sangkot sa anomalya, diba, si congressman, si mayor, si gobernador, si konsihal. Ang ginagawa usually yan ng Office of the Prosecutor para maiwasan yung takipan, mag-a-appoint ng special prosecutor. Special prosecutor. Siya isang abogado, siyempre, member ng Philippine Bar Association. At siyempre may mga requirements yung kailangan naka-ilang taon. Halimbawa, 10 taon rin sa pagpa-practice. Trial lawyer ka. Yun ay
i-appoint ngayon. I-appoint ng hepe ng prosecution para humawak ng kaso na isinumbong mo. So, ang unang gagawin dyan ng special prosecutor, siyempre, i-inspectionin niya rin, ocular inspection niya rin, project, kung meron nga ba talaga o wala nga ba talaga, multo nga ba talaga. Pagkatapos, siyempre, kukunin niya ngayon, kasi yung special prosecutor, may supwena power yun eh. No? So, isusupwena niya, yung record, halimbawa, yung GAA, General Appropriation Act, titingnan niya kung meron nga bang, ito eh, pag nakita, nga, meron. May allocable pa na 100 million para sa ganitong proyekto para kay Congressman blah blah bloom. Ano po? So, kumpirmado. Pagkatapos, siyempre, titingnan niyo din as a record naman ng Department of Budget Management. Ito pondo ba para dito ay na-download niyo na. Pag sinabi nga, na-download na. Kanino? Kay Congressman ganito. So, yun. Tumbok na. Kay Congressman ganito pala. And then, sino ang sendo na sa detalye? Sino kontraktor? Yung kontraktor na yon, alam na kung sino. Hindi po ba? So, meron ng mga dokumento din na mapapakita. Nabayad na! So, kwintas klaras na. Kwintas klaras na. Pwede na ngayong pumunta yung prosecutor, dala yung kanyang mga ebidensya na nakalap doon sa grand jury at ilapag niya. Mga boss, ito na yung aking mga nakalap na ebidensya at testimonya kung meron man. Ipipresenta niya ngayon doon sa 23 mga grand jurors. Diba? Pagkatapos niya magpresenta, labas na siya, yung mga grand jurors na mag-usap-usap at magbubutuhan sila kung ihahain ba nila ay indictment o sakdal, diba? Laban kay congressman. Kasi si congressman, yung pong kumbaga the buck stops here, diba? Yung congressman, diba? Kasi pagkatapos niyang teka muna, sandali muna, hindi pala si congressman, yung district engineer, pasensya na kayo, medyo nalito ako ng konti dun eh. Diba? Ang may hawak ng allocable fund, yung kongresista. Po. Pero, ang pondo, inirelease dun sa district engineer na nakakasakop dun sa area of responsibility ng kongresista. Yon. So, ang main suspect mo dun, na yung humawak ng talaga ng cord cash pondo at nagbayad dun sa kontratista, yung pong district engineer ng DPWH. So siya ngayon yung principal na suspect. Okay? So hindi rin naman mahahabol ng principal suspect. Diba? Etong mga grand juror kasi, unang-una, hindi sila mga kilala. Nakatago po ang kanilang katauhan, miski sila mismo hindi magkakilala eh. Maliban na lang kung dati na sila magkakilala. Ano po? So, protektado sila at yung kanilang mga pamilya. At hindi naman nila pinatatawag. Yung district engineer, yun nakirapatawag yun eh. Di ba? Pag nagsumite na sila ng indictment, irarapol yun. Pagkarapol, doon sa kaso, doon sa mga judges, siyempre, within the area of responsibility, AOR. Narapol halimbawa kay Judge Juan. Si Judge Juan ngayon, ipatatawag yung main suspect, which is the district engineer. Pagkatapos, tatanungin siya, ito yung mga akusasyon laban sa iyo. Binulsa mo yung 100 million na pondo para sa proyektong flood control dito sa ganitong barangay, ganitong lokasyon. No po? How do you plea? Pag sinabi niya, not guilty, Your Honor. Bibigyan ngayon siya ng judge ng 7 buwan para magnilay-nilay, magbulay-bulay at paghandaan yung kanyang depensa. Sa loob ng panahong yon, nag-uusap ngayon yung abogado niya, paminsan-minsan, at yung prosecutor.
Kasi meron pong karapatan ang akusado na mag-plea bargain. Makipag-arimuhan, ika nga, nasabihin niya doon sa prosecutor, boss, pwede ba makipag-arimuhan itong aking kliyente? O ano bang meron? O kasi sabi po niya, hindi naman talaga siya kumita rito ng mas malaki. Di ba? Yung pong kumita dito ng mas malaki, ay yung pong kongresista namin. Sabi distrito. Kasabot niya yung kontratista. Siya po nagbigay ng kontratista rito eh. Yun. So, i-include ngayon ng prosecutor naman ngayon sa demanda pag sakali nakapagbigay ng ebidensya yung pong district engineer. May ebidensya po ako eh. Na-record ko yung aming usapan sa aking cellphone. May mga picture, yung pong, di ba? So, ebidensya na, kailangan may ebidensya naman siya. Hindi pwede turo lang siya ng turo. Baka mamatanda siya. Ngayon, siyempre, pag may ebidensya siya laban doon sa kongresista, no, at doon sa kontraktor, at yung kontraktor naman, no, ay nagsalita din. Ay hindi po, konti lang po natikman ko dyan, mas malaki yung kay congressman. Di ba? O ngayon ang mangyayari, ito pong si district engineer at si contractor, pasok na. O pwede po sila maging state witness. Mananagot pa rin po sila. Siyempre, ang kanila na lang pananagutan, yung pong nakuha nilang party doon, kumalit o soli mo, di ba? Para libre ka na. Tapos, titistigo ka na ang talagang si congressman ang nag-utos na babuyin natin ang proyektong ito. Ano po? Ganon din si kontratista. Papasok din siya bilang state witness. At may protection, siyempre sila. Pero, maaaring makulong pa rin sila, pero hindi na masyadong matagal. Ano po? Depende sa gravity, kumbaga, ng ginawa po nilang pangungulimbat. Eto ngayon, si kongresista, noong pong siya ay madawit na sa kaso, siyempre, padadala naman siya nasupay na ng judge. Ito, mag-ano ka rito? Kumbaga, ano ba? Guilty ka ba rito sa... Dinadawit ka rito eh. Pag sinabi niya naman, not guilty, Your Honor. Bakit na naman? Kasi, di naman po ako ang talagang mastermind dyan eh. Sino? Pag sinabi niya rin po, si executive secretary. Bakit may ebidensya ka ba? Titimbigin ngayon ng judge. Kung meron siyang karampatang ebidensya na talagang si secretary, executive secretary, ang mastermind. Diba? So, pagka meron, pasok din po siya. Pwede siya maging state witness din. Laban kay secretary. Yung si congressman, paano kung si secretary, meron na ituturo? Tuturo niya rin yung presidente. Ganon din ang proseso. Ganon din ang proseso. No, hanggang sa kumbaga matukoy talaga yung where the box really stops, di ba? Where the box really stops, di ba? Ganun yun eh. At siyempre, dito po sa Kurakutan sa Pondo ng Kabangbayan, ang pinaka dulo-dulo dyan, yung presidente. Whether, hindi ko naman sinasabi na dito sa mga nangyaring kulimbatan si presidente ay sangkot na maaring siya din ay maaring totoo yung pong lumalabas na si executive secretary lang ang kumamada without his knowledge ni Bongbong Marcos. Kasi nga, kung alam ni Bongbong Marcos, kung sangkot talaga siya rito, hindi niya na pa-imbestigahan ito ng bonggang-bongga. Kasi alam niya sasabit siya. Hindi po ba? So yan po ang kumbaga anatomy ng pagpapanagot sa mga kurakot at napakadali lamang po. At ulitin ko, yung whistleblower na tayong mga soberanong mga mamayan, ang dami po natin, by the millions po tayo eh.
Abay, napakabilis panagutin ng mga salot na kurakot. 4 na araw lang ang probable cause sa grand jury, tapos. At yung paglilitis, pagkatapos ng 7 buwan, umpisa na yung paglilitis, sa araw-araw, alas 9 na umaga, alas 4 na hapon. 4 na araw din lang, tapos yung kaso. Kasi simple na naman patunayan yan eh. Kumbaga, best evidence is the document eh, kung nagsasalita na yung dokumento. Diba? Ang medyo titimbangin na lang dyan ng mga grand o mga trial jurors kung totoo nga ba katotohanan ang sinasabi ng mga star witness laban doon sa main o sa principal, sa mastermind o hindi. Kumbaga, sino kaya sa kanila ang sinungaling? Yun ang tinutuklas ng mga trial jury naman. Katotohanan. Gamit ang sentido komon, dali po nila matuklasan yan. Hindi na kailangan na matayog na pinag-aralan o lalim na kaalaman sa batas ng mga trial jury para humusga kung ang akusado ay guilty o inosente. At hindi rin po maririsbakan basta-basta yung mga trial jurors. No, sapagkat hindi naman sila kilala din eh. Nakikita lang yung mukha nila, pero hindi po ipinakikilala ka ng katauhan, buong katauhan. May pangalan nila eh. Palagay lang dyan eh. Sa ID nila eh, juror number 1. Bla bla bla. Etc. etc. Ano po, hanggang sa 12 sila lahat. So nakita niyo po yung beauty. At sa kanila rapol yan ha. Lahat ng 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat. Kasama po sa irarapol sa lugar kung saan naroon yung pong jurisdiction ng korte na lilitis sa kaso. At pwede pong ilipat-lipat yung kaso sa iba't ibang lugar, no po, sapagkat ito naman po ay, kumbaga, national law po ito eh. So kahit na ang pangungurakot ay naganap, halimbawa sa isang barangay sa Mikawayan City, Bulacan, ano po, kahit saan po gugustuhin ng special prosecutor na mag-impanel ng grand jury, pwede. Pwede. Sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasi ang mahalaga doon ay may lapag mo talaga yung katarungan. Hindi po ba? Kaya pag delikado, halimbawa sa isang lugar, masyadong malakas ang impluensya ng akusado, ay dali mo doon sa ibang lugar, dadali niya ng special prosecutor sa ibang lugar para makakuha siya ng walang bias, hindi takot. May mga bayag na mga jurors. Ganyan po ang beauty ng hukuman trial by jury. At alam niyo po ba, 133 anyos ago, batid na yan ni Gat Andres Bonifacio. Kung kaya kanila nga buwis buhay, sinamahan pa siya ng ating mga ninunong katipunero, kahit na buwis buhay nila ipaglaban, ano po ang makapagtatatag, magtatag ng malayang bayan na demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukumang trial by jury, justice system of we, the people. Wala pong bansa sa buong mundo na hukuman trial by jury ang uso na hindi po maunlad. Maunlad ang bansa at hayahay ang buhay ng mga mamayan.